Ang 2016 arbitral ruling ay hindi lamang isang simpleng tagumpay, ngunit ito ay tungkol sa mga tao. Ito ang naging laman ng talumpati ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa diplomatic reception para sa ika-10 anibersaryo ng 2016 Arbitral Award kagabi. Ayon kay Pangulong Marcos, ang nakuhang tagumpay na ito ng Pilipinas ay tungkol sa proteksyon sa kabuhayan ng mga Pilipino. But let us not forget, the 2016 Arbitral Award is not just an abstract triumph of jurisprudence. It has a profound and deeply human dimension. At its heart, this award is about people. It is about our fisherfolk whose ancestors have cast their nets in these waters for many generations and who deserve to fish in peace, in safety, and with the dignity to feed their own families. Kaugnay nito ayon kay PBBM, mas pinili ng bansa ang dialogo kaysa komprontasyon, ang batas imbes na pananakot at kapayapaan sa halip na tunggalian. Ginawaan niya ito ng bansa dahil sa paniniwala sa rules-based international order. Kaya naman non-negotiable para kay Pangulong Marcos ang pagtupad sa international law. From resolving maritime boundaries to addressing modern challenges like marine environmental protection and biodiversity conservation, adherence to international law has proven to be non-negotiable, irreplaceable, non-optional. For the Philippines, our path forward remains clear and absolute. We remain steadfastly committed to the United Nations Charter and to UNCLOS. Binigyan din rin ni PBBM na ang South China Sea ay hindi dapat maging lugar ng alitan. We hold a simple but unwavering conviction. The South China Sea must never be an arena of conflict. It must remain a sea of peace, cooperation, and connectivity. Ang 2016 arbitral ruling ay isang makasaysayang desisyon ng Permanent Court of Arbitration na pumabor sa Pilipinas laban sa China tungkol sa mga issue sa West Philippine Sea. Pinapawalang bisa nito ang basehan ng Beijing na angkinin ang halos kabuuan ng South China Sea. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.